Nagbabadya na maglandfall ang bagyong Tino sa bahagi ng Visayas o di kaya sa Mindanao ngayong gabi. Ay sa Pag-asa, lalo pang lumakas ang bagyong Tino habang papalapit sa kalupaan. At mula sa Abuyog, latest saksi live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Pia, kanya-kanyang paghahanda ang mga residente at mga opisyales dito sa Eastern Visayas sa posibleng epekto ni Typhoon Tino. Winagwag ng malakas na hangin na may kasamang ulan ang mga telang yan na nagsilbing bubong sa San Francisco sa Camotes Island sa Cebu. Naranasan din ang hagupit ng bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng Cebu gaya sa barangay Poblacion sa Talisay City. Nag-ikot ang mga opisyal ng barangay sa mga coastal area at bahaing lugar para palikasin ang mga residente. Bakwit na. Mga alas 10 sa buntag, karong buntag. Safety lang daan kay kuya ra ba kay ni? Sentro ra ba ta sa bagyo? Magpapatupad naman ang barangay ng forced evacuation kung may iba pang ayaw pa rin lumikas. May 3 evacuation site sa naturang barangay. Inilipat na rin ng iba ang kanilang mga bangka sa mas mataas na lugar. Sa barangay Dumlog, aabot na sa mahigit 100 pamilya o nasa mahigit 400 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Nagkaroon naman ng 4 na mercy trips ang mga ferry boat mula Lapu-Lapu papuntang Olango Island. Ito ay para makauwi ang mga stranded na pasahero matapos ang undas. Pero may mga pantala na kanina na isinara ng Cebu Ports Authority nang kansilahin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe. Dahil sa posibleng epekto ng bagyo, isinailalim na sa red alert status ang buong probinsya at naghanda na rin ang mga otoridad. 0 casualty ang target ng Cebu Provincial Government at Cebu City LGU sa pananalasa ng bagyong Tino. Please know nga di muna mo pasagdan. We understand your fears after the quake and aftershocks. Lisod pero andam ta. We will protect life and ensure your safety. Naging makulimlim at maulan naman sa malaking bahagi ng Eastern Visayas gaya sa Tacloban City, Leyte na isa sa mga sinalanta ng super bagyong Yolanda noong 2013. Ang ilan sa mga residente lumikas na sa mga hotel kaya mabilis na puno ang ilan. Kakulo pa kami namimilinghin hotels kay puro fully book. Oo, katapos amat to nakabiling kami didi. So may da pa. Iba nga ni yan na waray mahira magpaka-reserve so waray na. Mahigit 30 classroom naman sa San Jose Central School ang ipinagamit sa mga evacuee. Mula kagabi, isa-isang lumikas dito ang mga residente mula sa mga kalapit na barangay. Dahil sa bagyo, nagpatupad ng citywide liquor ban si Tacloban Mayor Alfred Romualdez. Kahapon pa nakataas ang red alert sa Giwan, Eastern Samar dahil sa mga pag-ulan. Ang mahigit 100 residente sa barangay Victory Island pwersahan ng inilikas. Sa Suluan Island at Homonhon Island, tulong-tulong naman ang mga residente sa pag-akyat ng bangka nila sa mas matataas na lugar. Yung preemptive evacuation will cover doon sa mga storm source areas, flood-prone areas, landslide-prone areas. And of course, yung mga tatamaan ng malalakas na hangin for the typhoon. So yun yung binigyan natin ng window for the conduct of preemptive and forced evacuation ang ating mga local DRMCs until this afternoon. Kasi mararanasan na natin yung hangin mamayang gabi. Sa Tagbilaran City, Bohol, itinaas na ng mga mangingisda ang kani-kanilang mga bangka para hindi madamay sa pananalasa ng bagyo. Wala na ring pumalaot sa kanila sa takot na abutan ng ulan sa dagat. Pinalikas naman ang mahigit 60 pamilya o mahigit 200 individual sa bayan ng Getafe. Kasalukuyan silang nananatili sa evacuation center sa Poblacion. Pia, dito sa Abuyog, Leyte, hindi naman ganoon kalakasan ang ulan sa mga oras na ito. Pero medyo may kalakasan ang hangin. Nakaantabay dito ang mga residente gaya dito sa Municipal Evacuation Center sa bayan.
kung saan may aabot sa 100 pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan. Live mula rito sa Abuyog, Leyte para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sireno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.